Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumawa ng isang kapakipakinabang na imbensyon na magagamit sa mga lugar na walang kuryente. Sa pag-ikot ng hawakan, nagkakaroon ka ng kuryente, kaya laging may ilaw. At palagi ka ring makakapagsindi ng apoy gamit ang electric arc na lighter. At ang pinakamahalaga, palagi mong may charge ang iyong mobile phone o anumang iba pang gadget. Ngayon, panurin ang paggawa ng aparatong ito. Ginawa ko ang kaha ng imbensyon ko mula sa plywood. Pinagdikit ko gamit pandikit para kahoy, tapos pininturahan ko ng itim. Ganito ang kinalabasan ng kahon. Susunod, bubutasan natin ito at ikakabit ang motor mula sa microwave. Ang motor na ito ang magiging generator ng kuryente. Gagawa pa tayo ng dalawang butas, tapos ikakabit ang mga bolt bilang electrode ng electric arc lighter. Kailangang baluktutin ang mga turnilyo para magkaroon ng agwat na mga 5 mm sa pagitan nila. Gamitan natin ng hot glue pang-insulate sa loob. Susunod, kakailanganin natin ng 4 na diode IN, 4 na libot pitong, isang kapasitor na 1,500 mako 6.2 V Zener diode na 5 Phi at isang montage board kung saan isi-solder mo lahat ayon sa schematic sa screen. Ganito ang kinalabasan ng board. Ikakabit ito malapit sa motor. Ikonekta natin ang mga wire at sukatin ang boltahe ng motor habang umiikot. Kita nyo, 5V lang ang kailangan natin. Kinuha ko ang high voltage module mula sa sirang flashlight na may stun gun. Kailangang baklasin ang module para makuha ang transformer. Alisin ang takip, painitin ang module para madaling maputol gamit ang kutsilyo. Itapon ang step up na bahagi at kunin lang ang transformer. Putulin ang maliit na bahagi ng hiringgilya, ilagay ang transformer at lagyan ng mainit na pandikit. Ikabit ang module sa loob ng kaha at ikonekta ang mga electrode. Para makaipon ng kuryente, kailangan lang natin ng kahit anong baterya ng cellphone na mababa ang kapasidad. Maganda ang battery ng cellphone dahil may protection board na ito. Kapag pinaikot ang motor, ligtas at maayos itong magcha-charge. Ngayon, sa takip na binutasan ko ng hindi ipinakita sa camera, ilalagay natin ang 3 posisyon na switch at ang tack switch. Para sa normal na pag-charge ng cellphone, kailangan ng boost converter na magbibigay ng eksaktong 5 volt. Tatanggalin ang connector at ipapasok sa mga butas sa takip. Ikakabit din natin dito ang board. Ikakabit natin ang connector sa board gamit ang wire.
Gagamitin natin ang natirang hiringgilya bilang holder ng lente ng flashlight. Gagawa tayo ng dalawang butas at ikakabit sa takip. Tuloy tayo, kunin ang pangalawang bahagi ng kaha at i-connect ang lahat ayon sa diagram sa screen. Ganito ang resulta. Pwede na nating higpitan ang tornilyo. Dinidikit ko lang ang sticker pampaganda. Ginawa ko ang hawakan mula sa metal na strip, binutasan at nilagyan ng uka gamit ang file para hindi umikot ang baras ng motor. Ayan, tapos na ang ginawa kong DIY. Kapag iniikot ang hawakan, gumagawa ng kuryente ang motor na iniipon ng baterya. Sa unang posisyon ng switch, bumubukas ang flashlight na kumukonsumo ng 1 watt pero napakaliwanag ng ilaw nito. Sa ikalawang posisyon ng switch, gumagana ang charging board ng mobile phone. Aminin ko, talagang gumagana ang DIY ko. Kapag pinaikot mo ang motor, maayos na na-charge ang baterya. Hindi gaya ng mga Chinese dynamo charger. Ang pindutan mula sa lighter ay ginawa ng medyo nakalubog. Ginawa ito para hindi ito aksidenteng mapindot. Tulad ng nakikita ninyo, gumagana lahat ng maayos. Kung nagustuhan ninyo ang video, siguraduhin ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at paalam sa lahat.